Okay, magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ang tinig na ito ay nakakarating. So muli ito ay isang pagkakataon o privilege na tayo po ay muling magsasama-sama upang tayo muli ay tatayo in the presence of the living God upang tumanggap ng mga instruction na ito ay magbibigay sa atin ng tagumpay sa patuloy na paglalakbay po natin sa daigdig na ito in the presence of the living God hanggang pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay. Kaya po, maaaring sabihin natin na bakit pastor ay halos paulit-ulit yung mga napapaloob doon sa mga topic sa BS. Tandaan po ninyo na ito ay kinukot lahat ng ito sa paglalagay, pag-aaral hinggil sa mga bagay na kailangan natin malaman. Dahil tandaan po natin na ang buhay natin ito ay nakatap sa isang uri ng buhay noong tayo po ay nakalaya na. Or tayo po ay nakapasok na in the kingdom of our Lord Jesus Christ. Kaya nakatap po ito upang patuloy na malaman po natin kung ano yung landas nating tatahakin sa patuloy na paglalakbay po natin in the presence of the living God. Kaya sa oras na ito, muli ay buksan po natin ang ating kaisipan at patuloy na ilagay natin ang kaisipan natin sa kapamahalaan ng ating puso. Romans chapter 6 verse 16 hanggang 18. Know you not that to whom you yield yourselves servants to obey his servants you are to whom you obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. But God be thanked that you were the servants of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, you became the servants of righteousness. Father, thank you for all this word that is going to be unveiled today. Lord God Almighty, na patuloy na magbigay sa amin ng liwanag sa patuloy na paglalakbay po namin. Dalangin ko po, Ama, na lahat ng mga katotohanan na ito'y nahahayag mula pa nung umpisa, ay ito, O Diyos, ay magiging treasure sa aming mga buhay, na makita po namin at makamtan, Panginoon, Lord God Almighty, ang kalayaan, Lord God, to be a part in your kingdom, Panginoon, at kaya namin tawidin ang daigdig na ito, Lord God Almighty, hanggang sa iyong kaharian. Salamat po, I pray to continue, Lord, na clothe us with all knowledge and wisdom that came from you, at dalangin ko po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, that all the truth shall have a great manifestation to each and everyone's life. Father, we thank you with the presence of all your heavenly host at tigit sa lahat in your holy presence, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So ang ating tatalakayin ngayon ay hinggil po sa the real servants of the living God. So,
kailangan po natin maunawaan kung anong ibig sabihin ng servant. Dahil marami po kasi ang naglipana sa daigdig na ito at nagsasabi that they are servant of the living God. Yung mga pare, mga religion, lahat ng mga religion that sabihin that they are the servant of God. At maging ang mga papastor, lahat ng mga bishop, lahat ng mga meron pong mga diploma na nakakabit, they are sabi that they are servant of the living God. Well, that it's true to say na marinig natin ang lahat ng ito, pero kinakailangan maunawaan po natin ano ba ang tunay na kalikasan ng servants. Na kapag ka ba ito ay nagbuklat ng Biblia at nagbasa at na-memorize from Genesis to Revelation at paulit-ulit na kanyang binabasa ang banal na kasulatan, ito ba ay nagpapakita that they are servant of the living God? Kaya po, ito ay mapanganib, mga minamahal na mga kapatid, dahil sinasabi ng banal na kasulatan na ang sabi niya rito, sa binasa ko, na you yield yourselves servants to obey. His servants you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. So dalawa lamang po ang batayan sa ating pagiging servant, kung saan tayo sumusunod. Ito ba ay sin unto death ang sinusunod natin or obedience unto righteousness? So, kung titingnan po natin, sinasabi po ni Pablo ito sa mga taga-Roma dahil ang mga taga-Roma, bago makilala, matagpuan ni Pablo sila sa ilalim ng katakom, ay sila po ay nagsama-sama at nagkakaroon po ng pag-aaral ng Biblia, pero yun pong pinag-aaralan nila is concerning the law of God that given to Moses. So ibig pong sabihin, it is the Old Testament. Na yun yung sinasabi ni Pablo at ipinapaliwanag sa kanila na yung batas na pinag-aaralan nila ay ito yung knowledge of sin. It is the knowledge of sin. So ibig sabihin na sila ay sumusunod dahil sila po ay andun yung kanila pong katapatan. Nayakapin po yung kanilang paniniwala concerning yung pong batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, na ito yung patuloy na ipinapalaganap ng mga Pharisees at initinuturo concerning the law and the prophets. Pero sinasabi ni Pablo na yung kanilang sinusunod is sin unto death. At hindi yung obedience unto righteousness. Dahil sinasabi po ni Pablo, doon sa Romans chapter 3, verse 20, therefore the deeds of the law, 19, now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law. So, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So, ibig mong sabihin, touching about the knowledge of the law, ay hindi po ito nagpapahayag ng kaalaman concerning
the reality of the kingdom of God. Pero sinasabi po ni Pablo na it is the knowledge of sin. Na yun yung tinutukoy niya na dito po nagkaroon ng pagsunod, pag-obey ng mga tao. Ang kanya pong tinutukoy dito ngayon ay ang mga tagapagturo. Gaya ng sinabi ko na even ang mga Roman Catholic, Roman Empire, Roman Catholic at mga pare, ay kanila pong itinuturo about the law na ini-attribute nila doon sa mission na ginawa ng Panginoon in the cross of Calvary. Dahil doon sa theological tradition na ito'y pinagpatuloy ng mga Sanhedrin, ay ito ay lumaganap na mula po noong na-excommunicate ni Martin Luther sa Roman Catholic Church dahil doon sa kanyang pagtataguyod ng protesta laban doon sa kanyang nakagisnan sa Roma, ay in-excommunicate siya. At kasabay dito na itinuturo rin, lumabas din si Calvin, na itinuturo rin yung theological tradition about the law. Kaya dumating na po ito kay Mr. Moody na siya na yung founder about the Bible Institute. At ipinagpatuloy po yung tradition of elders concerning the Old Testament. At ito yung mga tumatayo ngayon, lahat ng mga nag-aral ng Bible School, ay sila na ngayon ang umuupo sa lahat ng mga bansa, lahat ng mga bayan na tumatayo bilang Sanhedrin. Ulitin ko po, ang mga Sanhedrin ay sila ay mga Jewish council doon sa Palestine na nasa ilalim sila ng ng kapamahalaan ng Roman rule. Pero naka-attribute yung kanila pong mga pag-upo, naka-attribute sila sa political, religious, at judicial. Kaya sila yung ipinapadala sa lahat ng mga bayan ng Israel at doon sila uupo at sila yung mga taga-hatol sa sinuman hindi sumusunod sa batas na kanila pong itinuturo concerning the law of Moses. Kaya nga sila yung nagiging judge. Na ito ngayon yung nangyayari ngayon. Na maraming mga papastor ang siyang naka-assign, naka-appoint dito sa Pilipinas. Sa iba't ibang mga lugar tumatayo sa ilalim ng opisina ng chaplain. Chaplaincy is one of the office of the government nasa ilalim ng gobyerno. Pero when it comes sasabihin doon sa spiritual life, sasabihin na itong mga papastor at mga pare, ang sila yung magtataguyod para yung moral ng tao ay maitaas. Pero sa katotohanan po, sa pagtuturo po ng batas or theological tradition, pagpapatuloy dito, wala pa pong spiritual na nangyayari. Lahat ng mga kasulatan ito po ay nasulat for the purpose na malaman about spiritual life.
Pero hanggang doon sa kaalaman about the law, without any transformation, to start a new beginning in the presence of the living God, wala pa pong spiritual doon. Dahil tandaan po natin Hebrew chapter 7 na tinutukoy po ni Pablo na that the law or the Old Testament ay ito po ay law of carnal commandments. So ang mga Israelitas sila ay may pananampalataya because they are motivated by the Spirit of God habang naglalakbay sila dito sa daigdig na ito. At sila ay naatasan na maglakbay dito to keep the law that God has given to Moses. So dito sila maglalakbay according to the law. Dahil sila yung natural descendants, kaya kinakailangan may batas na tuntunin nila na ito ay magpapakita at magdadirect sila that they are always living in the righteousness of God through His motivation. Kaya lang ang problema, sila po ay nagkasala. Dahil nag-disobey sila concerning the law. Kaya nagkasala sila, kaya naputol. At ito yung naging sumpa sa mga Hudyo na habang touching about the law, ito ay dumarating sa kanila yung sumpa. Sumpa dahil hindi na sila nasa ilalim ng motivation ng Diyos, kundi nasa motivation na ng demonyo. Kaya sumpa yung dumating sa kanila dahil sabi ng banal na kasulatan na isa man sa batas ang hindi mo nagawa, you violate the whole law. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, bilang tao, ay sila ay nandito nandito siya noon under the law. At in Romans chapter 10, that nung pumunta in the cross of Calvary, doon na niya pinutol at binigyan ng hangganan concerning the law. Dahil habang ang mga tao, ito yung ipinapangaral. Habang ang mga tao, dito na sila sumusunod concerning the law of God that given to Moses, lalo lang silang nadidiin, lalo lang silang nabubulag, lalo lang silang nagkakasala, lalo lang silang namamatay. Kaya nung sinabi ng Panginoong Jesus, it is finished, ay dito na. Naputol na yung sinasabi ni Pablo in Ephesians chapter 2 verse 15 that he abolished in his flesh the enmity. Even the law of commandments contain ordinances. Bakit? Kasi hindi po batas ng Diyos ang naituturo, kundi kasalanan. Dahil hindi kayang gawin ng tao. Di kayang sundin. Mas masahol pa yung nangyayari sa atin ngayon bilang Gentile by nature. Dahil doon sa batas, the Old Testament, sa napakaraming mga pangako ng Diyos na ito'y naipropesiya mula sa mga propeta para sa Israel, ay walang humpay na kinukot ng lahat ng mga tagapagturo at itinuturo sa mga tao na ina-assume nila, ini-imagine nila na ito'y naka-address sa kanila. Lagi kong sinasabi ito dahil ito ay bubulag sa mga tao. Na kung in-interpret nila itong Old Testament
at linakipan nila ng magagandang mga pangako ang mga tao naniniwala. Kaya ang mga tao, akala nila kapag sila ay nagtapos ng kurso at naging matagumpay, sasabihin, salamat dahil ito ay biyaya ng Diyos. Kapag sila ay nagtagumpay sa business, salamat dahil ito ay biyaya ng Diyos. Kaya kung ano-ano yung mga inilalakip nila dito sa mga pangako, kung saan nila dinadala sa kanilang sariling kaisipan at karunungan, ito yung kanilang ipinapangaral. Pero it's sad to say na lahat ng ito ay, sabi dito sa banal na kasulatan, it is the knowledge of sin. Bakit? Dahil ang mga tao, hindi sila na-transform into the reality of the Spirit, pero tumaas yung kanilang moral values in order na paigtingin at palakasin the stronghold of Satan, which is the flesh. Ito yung kanyang stronghold. Itong laman. Na kung dito tayo natin ipo-focus ang ating attention at pagpapahalaga, claiming that we are a servant serving the living God, lalo lang lumalakas at tumatatag yung stronghold ni Satan, dahil dito mananatili yung carnality ng kaisipan ng tao. Kaya nakakatakot. Itihahayag ko ito, alang-alang sa mga tao, kung kayo man mga papastor at nakapag-aral ng Bible School ay hindi na ninyo kayang ibaba ang sarili ninyo in order na isuko ang lubusan ng iyong katauhan kay Kristo Jesus, huwag nyo nang idamay sana ang mga tao na malinlang sila dahil sa inyong mga karunungan. At sinasabi nyo dahil ang mga tao talagang tinatangkilik ka, lalong sinasabi, ito pastor. Oo, sinasabi rin ako pastor. Pero ako yung naging pastor, hindi ordinasyon ng tao, but I was ordained by the living God. Hindi tao ang nag-ordain sa akin. Kaya kung sasabihin mo, reverend, dahil inordinahan ka ng tao, bishop ka dahil maraming pastor ang pumirma sa iyong pagiging bishop, Doctor of Theology dahil pinag-aralan mong maigi yung Old Testament, Doctor of Divinity. Kaya ang mga tao, maniniwala sila. Lalo na kung ipakita mo yung iyong credential. Pero it's sad to say na yung dinadala kapatid ay isang knowledge of sin. Ito yung tinutukoy ni Pablo na dito natin pinapasunod ang tao sa sin unto death. Dahil maliwanag po na nung sinabi ng Panginoong Hesus, it is finished, in the cross of Calvary, dito na po nagkaroon ng pagbabago ng dispensation of time na ito na yung pumalit sa lahat ng mga event na nakaraan, na ito ay bagong kasaysayan na darating. It is the dispensation of grace. Dispensation of grace na dito na po naisa sa katuparan. Yung sinabi po ni Propeta Joel na kinote ni Dr. Luke in Acts chapter 2, that in the last days I will pour out of my spirit to all, to your sons and daughters, and they shall prophesy.
and to your young men, the young men to see vision, and to your old men to see dreams. And even to my servants and my handmaidens, I will also pour out on that day of my spirit, and they shall prophesy. Ito na po yung katuparan na pagkatapos ng Panginoong Hesus ay napunta in the cross of Calvary, nabuhay at umakyat sa langit, at bumaba siya in the person of Christ, the Son of the living God. Dito na po nag-umpisa yung propesiya na ito'y babago ng kasaysayan, na hindi na po yung Old Testament na ito'y pumatay at bumulag ng maraming mga tao, kundi ito na yung panahon na kung saan ang mga tao ay magiging tunay na mga servants ng buhay na Diyos. Kaya nga, yung tunay na servants ng Panginoon, ng buhay na Diyos, ay sila yung mga tao that they are clothed with the Spirit and power of God. Ang kanilang itinuturo ay hindi po yung naabulis, na ito'y ipinapangako sa tao. Naabulis na nga sinasabi, ulitin ko kung bakit mali. Dahil lagi na lang sinasabi sa mga tao kung may problema, lalapit sa isang pastor o sino pang mga Ponso Pilato na tumatayong tagapagturo. At sasabihin, huwag kang mag-alala kapatid, maging magpakatatag ka lang. Dahil ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay mapagmahal. Totoo po yun. Pero, ang problema, once you are cleaving yourself to the law of God that given to Moses or to the Old Testament, o sasabihin mo, Pastor, ni Jesus naman ang sinasabi ko, oo, pero ini-incorporate mo dito. Ina-attribute mo siya sa batas ng Diyos na binigay kay Moses. Ang problema, kapag dito tayo yumakap, yung katotohanan ng buhay na ito, yun pa rin ang nangingibabaw sa atin. Kahit nabasa mo na yung the whole Bible, yun pa rin yung nangingibabaw. At yung para sa Diyos na sinasabi mo that you are the servant of the living God, ay yan ay isang imahinasyon na lamang. Imahinasyon, at yun yung dinadala ng lahat sa mga tao. Upang mag-imagine yung mga tao, they are assuming na kapag ka maging matatag sila, naging matatag at nanalangin sila, sinasagot ng Diyos sila. Sa Biblia nababasa natin, prayer is powerful. Pero ang tanong ko, saan siya powerful? Para ibukas niya ang mundong ito para makamtan nyo ang kayamanan. Di ba sinabi ni Jesus, makamtan mo man ang lahat ng mundong ito kung ang kaluluwa mo ay mawawala. Anong halaga nun? At yung pa rin naka-focus ang mga atensyon ng lahat ng mga tagapagturo concerning the treasure of this world. At ito pa rin yung itinuturo sa mga tao. Paano sila makakalaya? Dito tayo nabihag sa buhay na ito na nakakabit sa ating physical na buhay. Dahil sa kasaganaan, dahil sa lahat ng bagay, mas higit na binibigyan ng tao yung pagiging matagumpay sa physical na buhay kaysa sila ay lubos na makalaya to enter and live in the presence of God. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
maraming mga tao, sabi nila, they are servant of the living God. Pero tandaan ninyo mga binamahal na kapatid, unless na that the grace of God ay hindi ba nakapasok sa iyo, kahit na ituro mo na lahat ang nalalaman mo sa Biblia, still you are servant of sin unto death. Kasi hindi napuputol yung sinful nature. Kaya dapat magising na tayo. Kaya nga, siguro, pwede ko naman sabihin siguro na this is a wake-up call para magising kayo. Hindi yung mag-wake up na angkinin yung mga magagandang pangako ng Diyos sa Israel. Dahil nung dumating yung katuparan ng propesiya ni Propeta Joel, ito na po yung umpisa ng paglalakbay ng church. The real Christian. Na yung mga servant, tunay na servant ng Panginoon, nang sabi they shall prophecy because they are living through the manifestation of God's action in and through history. Dito na nakikita ng Diyos ang lahat sa buhay ng church, ng kanyang bayan, at tayo'y mga Gentile na nakapasok sa kanya. Dito na niya makikita yung mga buhay na hindi natupad ng kanyang bayan. Noong pinagkalooban sila ng pagkakataon na sila ay maglakbay sa daigdig na ito, na sa pamagitan ng batas na binigay ng Diyos kay Moses after na paglabas nila doon sa Egypt, pero na-violate nila. Kaya nga, ito na yung buhay na sinabi ng Panginoon, hindi ako pumunta rito para wasakin ang batas at ang mga propeta, kundi isa katuparan. Siya na yung magsasakatuparan. Dahil kung tayo yung magsasakatuparan, anong itinuturo ng mga papastor? Yung mga magagandang pangako lamang ng Diyos. Diba? Kaya yung narinig ko na isang tanyag na Pilipino, isang multi-millionaire, kailan lang nagbasa ng Biblia, pumunta sa Bagyo, ang daming mga papastor ang nag-attend. Kasi mayaman eh. At ang lagi niyang kinukot ay yung pong sinabi ni Propeta Jeremiah, I know my plans for you, plans to prosper you and not to harm you. Mga minamahal na mga kapatid, maliwanag po sa banal na kasulatan kung di nyo nabasa o ayaw nyong tanggapin ito, saan nyo ilalagay? Nang sabi po rito, now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law. And the law is the Old Testament. Kaya yung sinabi ni Propeta Jeremiah, I know my plans for you, plans to prosper and not to harm you, is addressed fully to the Jewish people. Hindi po naka-address to individual, kundi to the whole Israel. Kaya nga lagi yung sinasabi, kung kliniklaim mo ito kapatid, at naging bilyonaryo ka, siguraduhin mo na hindi lamang para sa iyo yan, kundi para sa lahat.
Yun po ang ibig sabihin. Kaya makikita po ninyo, mga servants of God, yung mga pinuno, multi-millionaire, pero yung mga tagasunod, hirap na umusad. Dahil yun po yung kalikasan ng mundong nakagisnan natin pagkatapos sasabihin mo that you are a servant of God. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, God is no respecter of men. Pare-parehas ang tingin ng Diyos sa ating lahat. Pero sinabi niya, this is my commandments, love one another. May pag-ibig ba? Pamunuan mo ang isang kawan na ikaw ay marangya, pero yung mga kawan, yung mga tagasunod mo ay nagdurusa, naghihirap. Kaya nga maliwanag po ito, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Kaya yung mga pumunta sa Bible school, inuulit ko, na si Mr. Moody, ang siyang naging founder, na sila yung may hawak ng theological tradition. Pero, sino ba ang Moody family? Ang Moody family ay sila yung full-blood wizard na kasama ni Harry Potter. Kaya ito na ngayon yung sinusunod na conquer niya ang mga atensyon ng mga tao upang pumasok sa Bible School, at ito na yung dadalhin na wala na yung full of action, the manifested God's action sa buhay ng tao, ito ay nawala na. Kung babasahin mo in the book of Acts, that was the first journey of the church. The real servants. Kaya nga ang real servants ng Panginoon ay ito yung sinasabi ni Pablo na kung magsasalita ka ay hindi yung matatalinhaga, nakakatawa na mga pagpapahayag o ano paman na nanggagaling sa karunungan ng tao. Kundi ang sabi niya, by demonstration of spirit and power. Ibig pong sabihin, ito na po yung pinangako ng Diyos na magiging tanda ng tunay na servants ng Panginoon. Na ito yung ipinangako niya sa kanyang bayan, sa kanyang mga disipulos. Na ito yung magaganap pagkatapos na ibukas na niya the dispensation of grace. Na yung sabi niya, John chapter 14, napakaliwanag, aywan ko kung nababasa ninyo. At kung ano yung interpretasyon ninyo sa sarili ninyong interpretation. Na ang sabi po niya roon, huwag kayong mabahala. Because I pray the Father to send another comforter to abide you forever. And even the Spirit of truth, that the world does not receive Him because they do not know Him and they did not see Him. Pero kayo, sabi ng Panginoon, makikilala nyo siya dahil mananahan sa inyo. Ito na po yung katuparan ng dispensation of grace. Ito na po yung larawan ng tunay na lingkod o servant ng buhay na Diyos. That the Comforter, sabi niya John chapter 14, is the Holy Ghost. He will teach you all things. He will put to remembrance everything that I have spoken unto you. And John chapter 16, He will guide you into all truth. So ibig pong sabihin, the Holy Ghost, which is the grace of God, na siya yung tinig ng Diyos
na iba na idadamit sa mga taong gustong maglingkod ng tunay sa Diyos. Dahil through the Holy Ghost, siya po yung word of faith, the word of reconciliation, na magdadala sa atin sa lahat ng katotohanan ng Diyos. Hindi yung na pananampalataya na ito ay magkamal ka ng salapi at maraming salapi at tagumpay mo sa daigdig na ito. That is a servant of sin unto death. Balikan ninyo ang scripture at basahin ninyo maigi. Nung nagtapos kayo yung sa theology, akala ninyo kilala na ninyo ang Ama? Na kaya bang i-demonstrate kung ano ang Ama, ano ang Anak at ano ang Espiritu Santo? Kaya nga dito sa New Testament, dito na magpapakilala ang buhay na Diyos. As He enthroned Himself into our mortal being. Dito na magpapakilala. Kaya nga sabi niya sa kanyang bayan, sa kanyang mga disciples, John chapter 8 verse 31, 32, if you continue with my word, truly you are my disciples. You shall know the truth, and the truth shall make you free, shall set you free. So, kaharap na nila ang Panginoon. Hindi ba nila alam? Di nila kilala kung sino ang Panginoong Hesus. Ang kilala nila siya ay anak ng Diyos at siya ay tao. Pero nung sinabi niya, bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, go and preach the gospel. Pero sabi niya, but wait until you be endued with power from on high. So doon na siya, na doon sa paghihintay nila, huwag muna kayong pupunta, sabi ng Panginoon sa kanila, dahil yung nalaman ninyo ay hindi sasapat. Hindi nyo kayang i-demonstrate sa mga tao. Kaya maghintay kayo, sabi ng Panginoon, until you be endued with power from on high. Sa ito na yung panahon na yung kanyang pagbaba ay dito na siya magpapakilala sa tao. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Dito na magpapakilala pagkatapos na makapag-enthrone himself into the mortal being of his disciples. At ganun din po sa atin. Dahil ang sabi po niya sa kanyang bayan, Matthew chapter 25 verse 31, if the Son of Man shall come down in His glory with His holy angels to sit at the throne of His glory. Ang sabi niya, at basahin mo patuloy doon, upang ihiwalay na yung kambing sa mga tupa. At yung mga kambing ay dadalhin sa impyerno. At ang mga tupa ay dito po ay papasok in His glorious presence and kingdom. Ang mga kambing na sinasabi rito yung mga matatalino. Mga tao na nagsasabi that they are serving the living God, but they are servant of a corrupt life. Sin unto death. Pastor, masakit kang magsalita. Masakit dahil sa kaisipan ng tao hindi matanggap kung ano ang realidad. At hanggang kailan ito itutuwid ang lahat ng kamalian kung walang magsasalita. Kahit sabihin mo, ikaw yung Doctor of Divinity. Doctor of Divinity ka dahil lamang sa nabasa mo at napag-aralan. Pero tandaan po natin dito that when Jesus Christ went in the cross of Calvary, namatay, umakyat sa langit, this is now the beginning of new event. A new history. Because hindi na po yung batas na ibinibigay ng Diyos kay Moses na dito na maglakbay ang tao. But maglakbay na ang tao from the first century when Jesus ay
napunta in the cross of Calvary, dito na po itinakda ng Diyos na ang tao ay maglakbay through the full operation of the Spirit of God. Yun po yung tunay na servants. Pagka ikaw ay real servant, you are cleaving into the life of Christ. At yun yung larawan ng tunay na kaligtasan. Hindi yung mga itinuturo ng maraming mga organization. Tanggapin mo lamang si Jesus. Hallelujah! Kahit na magkasala ka, gagawa ang Diyos ng paraan para mailigtas ka. Anong ginagawa ng tao sa Panginoong Jesus? Pinipilipit ang kanyang leeg para lamang gawin yung kanyang yung gusto ng tao na kahit nagkasala, pag tinanggap mo, gagawa ng Diyos ng parang maligtas ka. Kapatid, ang kaligtasan mo hindi po nagmumula sa Diyos. Nagmumula sa sarili mong desisyon at kaisipan. Dahil ang kaisipan po natin, because bilang Gentile by nature, God has given us that opportunity, a freedom of choice. Kaya yung kung ano yung kaisipan mo, na ito'y magdadala sa iyo in the presence of God, maganda kung napag-alaman mo about the law of God through Moses, at ito ang magdala sa iyo para matagpuan mo the risen Christ, that is good. Pero kung hanggang dito ka at itinuturo mo, sinasabi mo lahat, yung mga magagandang mga sinasabi rito, hindi naman naka-address sa buong mundo, kundi sa Israel lang. Kaya pati bansa nating Pilipinas ay nagiging hindi makabangon-bangon. Bakit? Kasi hindi nila kilala ang buhay na Diyos. Nalalaman lang nila dahil doon sa mga theological tradition na taglay-taglay ng mga tagapagturo. Maraming magsasabi, maawa tayo sa mga tao, pero kayo ang nagdadala ng hindi kaawaan ng mga tao. Hindi po ito nagpapakita na naaawa tayo sa kanila. Bakit? Kasi hindi tayo sumusuko sa buhay na Diyos. At inuulit ko, hindi po sinabi ng Panginoon na magbasa ka ng Biblia para may maituro ka. Hindi po ito yung Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay yung tunay na servants ng Panginoon. You are the gospel of Christ. Dahil Mark chapter 1, verse 1, this is the beginning of the gospel of Christ. At siya yung nagiging tumatayo noon na talagang ginagawa niya to preach about His gospel. Pero nung pumunta na in the cross of Calvary at ibigay yung physical na katawan niya para sa buong mundo, wala nang magtatayo hinggil sa kanyang ebanghelyo. Pero ang sabi niya sa kanyang mga disipulos, go and preach the gospel to all nations. But wait until you be endued with power from on high. Dahil itong mga disipulos, alam nila about the law of God through Moses. Pero through that manifestation of God's action to their life, mabubura yung pong bunga ng kaalaman nila sa batas. At mapapalitan ng buhay na katotohanan sa pagkilos ng the full operation of the Spirit of God. Kaya nga yung New Testament or the dispensation of grace, ito na po yung pag-indwell the risen Christ sa ating mortal being upang dalhin sa atin the Holy Ghost, which is the grace of God, na ito ay magdadala sa atin to start a new beginning of life. Yun po yung katotohanan. Kaya huwag tayong palilin lang. Dahil ang panahon, makikita po natin, ang daming takot sa mga nangyayari. Pero tandaan nyo, magkagunaw man ang buong mundo, iisa lang ang pipinsalahin niya sa ating mga katawan, sa ating mga buhay. Itong physical na katawan lang ang mamamatay. But that physical na katawan, subject na mamamatay at babalik sa lupa. Pero ikaw nakaluluwa, kapatid. Yun yung problema.
Dahil nung likhain ng Diyos ang tao, nung di pa nagkasala, ang Espiritu ng Diyos ay nandito, nakakonect sa kaluluwa. At yung katawan nasa ilalim, naging slave. Pero nung natalo, nagsasalang ating ninuno, nawala, bumalik ang Espiritu. Sa Diyos, Colossians 3:3, at pumalit ang Espiritu ng mundong ito, na nag-motivate na sa tao. Pero, yung katawan ang pumalit sa kaluluwa, at yung kaluluwa ay nasa ilalim na ng espiritu ng mundo, at ang katawan naging slave. Kaya yung batas ay ginamit na lamang po yan. Maganda dahil nalaman natin na may buhay na Diyos. Pero ang tanong, natagpuan nyo ba? O ginagamit nyo lamang po ito para ma-imagine na through the law, sa pagtupad ng batas, ay andun ang paggabay ng Diyos. Hindi po. Inuulit ko bilang Gentile by nature, ay tayo po ay kaaway ng Diyos since the beginning up to the cross of Christ. Nabigyan lang tayo ng pagkakataon to become a servant of God, to enter as a servant of God, 40 years. 40 AD. In the first century. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kailangan maunawaan po natin. Marami na pong nasasaktan. Marami na pong nadadamay. Sana po ito ay dumating sa lahat ng kaalaman ng lahat ng mga nagsasabing servant ng Panginoong Hesus. Pero it's sad to say that they are a servant of sin unto death. Basahin ko ulit ito, panghuli. Nang sabi po niya, know you not. Dapat malaman ninyo, sabi ni Pablo, na kung saan mo ikinabit ang iyong sarili, dito ka susunod. His servant you are, ikaw ang kanyang servant kung saan ka sumusunod. Whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Maaring sasabihin natin, Pastor, righteousness din ng Diyos yung batas. Oo, the righteousness of the law is the knowledge of sin. Romans 3:20. And the servant of God is the epistle of Christ. Kaya po, gospel. We are the gospel of Christ. So maliwanag po mga minamahal na mga kapatid, na ang tinutukoy dito na kasalanan ay because of the law. Kaya dito na nabilanggo ang buong mundo. Pero salamat sa Diyos ay binigyan tayo ng pagkakataon na ibangon at ibukas ang pintuan para sa full operation of the Spirit of God and not allowing this world again na sila ay mabilanggo sa batas na ito ay naging tradisyon ng mga elders na ipinapatupad ng mga Sanhedrin. Mga papastor na may diploma, mga papastor, mga reverend, bishop, doctor of theology, doctor of divinity, on whatever you are. Kailangan na natin sumuko. Dahil hindi po buhay ang inyong dinadala, kundi isang salita ng kamatayan. Kaalaman ng kamatayan, sin unto death. Kaya mahal ko kayong lahat, kaya ko binubukas ito.
Dahil kung hindi ko kayo mahal, matatakot akong magsalita. At sasabihin ko, ayaw kong magsalita baka ayaw akong tanggapin ng tao. Kung hindi nyo ako tatanggapin dahil sa katotohanan, wala po akong magagawa. Pero habang ako'y may hininga, hindi po ako titigil na magsalita at magiging whistleblower ng kaharian ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Father, thank you for this day that you have given us. I pray, Lord God Almighty, to continue, Lord, na ibuhos, Panginoon, ang iyong favor sa lahat, Panginoon. At sa lahat ng mga tao na ang tinig na ito'y nakarating, I pray, Lord, na magkaroon ng great manifestation into their life. Na ito, Diyos, ay magbigay sa kanila ng deep conviction, Lord, na magdala sa kanila para matagpuan kanila, Panginoong Hesus. I pray, O God, in Jesus' mighty name, that lahat ng mga tao ay magtagumpay sa aming lakbayin dito sa daigdig in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen.